Napanood ko nga lang to kay Mami Kay at dahil wala nga akong maisip na ulam, ito na nga lang din yung ginawa ko. Pagkatapos, naglabat nag-asikaso na nga rin ng hapunan. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Wala talaga akong maisip na ulam at buti na lang naalala ko nga yung napanood ko sa isang mommy vlogger na si Mami Kay. Kaya nga nagpabili na rin kagad ako ng ingredients sa Ate Atina. Tortang corned beef nga to at grabe, nag-crave din talaga ako dito. Tapos isasawsaw mo sa ketchup o kaya suka. Ay, ang sarap. Pinaghalo-halo ko nga lang pala yung corned beef, itlog at saka konting harina. Nilagyan ko rin pala ng konting tubig at saka konting pangpalasa. Tapos ayan, nang okay na nga yung mixture, sinimulan ko na nga rin magpainit nitong frying pan. Itong pinakamaliit na nga lang din yung ginamit ko dahil maliliit lang din naman yung gagawin kong luto dito. Syempre, nanay nga tayo, kaya nga hindi pwedeng nagluluto lang tayo. Sasabayin din natin yan ng ibang gawain. Kaya nga habang nagluluto ako, naguhugas na nga rin ako ng mga hugasin. Konti lang naman ito at pinagkainan nga lang namin ito nung umaga. Sa mga nagtatanong nga po pala kung saan ko nga daw nabili yung platuhan ko, sa online ko nga lang po yan nabili. And for your reference, 9 inches nga po yung kasya dyan na plato. Sa lagayan naman po ng kutsara, kahit anong haba po ng kutsara nyo ay pwede naman po dahil malalim naman po yung lagayan ng kutsara nyan. Sa ilalim naman yung lagayan ng mga baso at 10 baso nga po yung kakasya dyan. At bukod sa mocha, marami nga rin yung available na kulay. Mas bet ko kasi talaga yung ganitong platuhan, yung plastic nga yung material, para nga kahit mabasa hindi nga mangangalawa. Lalo na nga na maliit nga lang yung space ko dito sa lababo, kaya nga sure na mababasa pa rin yan. Kung gusto nyo rin ng ganyan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Habang nakasalang pa nga yung second batch ng ulam namin, nag-asikaso na nga muna ako ng pagkakainan namin. Nagsandok na nga rin ako ng kanin para nga malamig-lamig na rin kapag kakakain na kami. Sa nagawa ko nga palang mixture, nakapagluto nga ako ng 7 pieces. Perfect na nga sa amin yung mag-iina at alam ko nga nagaganahan silang kumain dyan. Tapos, nagtimpla na nga rin ako ng juice para nga mas lalong masarap yung kain namin. Pasensya na nga po sa inyo kung papalit-palit nga po ako ng damit dito sa video na to. Sobrang revealing kasi nitong suot ko dahil grabe na talaga ang init ate. Ramdam na talaga ang summer. Tapos ayan, pagkatapos ko na nga kumain, inasikaso ko naman kaagad itong mga labahin ko. Talagang hindi na nga siya pwedeng ipagpabukas dahil punong-puno na nga ng labahin itong washing machine ko. Nung nakaraan naglaba kasi ako, naiwan nga yung mga damit at saka short naming mag-asawa. Tapos palagi nga kaming umaalis dahil pumupunta nga kami sa Lamay, kaya nga sa isang araw, ilang beses din kami nagpapalit ng damit. Kaya ayan, hindi na talaga napigilan yung pagdami ng labahin. Kaya nga para mabilis matapos, hindi na nga rin ako nag-video dyan. Dahil ate, tingnan nyo naman, punong-puno nga ng sinampay dito sa labas ng bahay. Sa sobrang dami kong labahin, nagawa na nga rin ako ng sampayan. Tanghali nga ako nagsimula maglaba at mag-aalas 6 na nga nung natapos ako. Kaya wala na talagang pahinga-pahinga dahil mag-aasikaso naman tayo ng hapunan. Meron nga din palang nagtanong sa akin kung kumusta na nga daw yung rice cooker ko. Nangalawang daw kasi yun sa kanila, and yes po, nangalawang din talaga yun sa akin. Nung nagamitan ko kasi yun ng steel wall, doon na nga nag-umpisang nangalawang at matagal ko din talagang hindi nagamit dahil pinag-ipunan ko pa nga yung pinambili ko ng stainless inner pot. Medyo pricey kasi pero mas maganda na nga yung ganon para nga sure na hindi na ulit mangangalawang. Kaya kung nangalawang din yun sa inyo, wag po kayong mag-alala dahil hindi naman po yan masasayang dahil meron naman pong nabibiling inner pot nyan. Kung gusto nyo nga rin at para legit nga yung mapagbilhan nyo, ilalagay ko na nga lang din yung link sa comment section. 6 na scoop na nga rin pala yung sinain ko para nga yung matitira ay pwedeng-pwede namin ipang almusal kinabukasan. Ang Papa J na nga rin daw ang bahala sa uulamin namin ngayong hapunan, kaya naman makakapagpahinga na ang babaeng to. Oops, teka lang. Kapag may nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-yun ng skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mi. Salamat!